Umami na nga ang mga traidor tungkol po dyan sa kooperasyon nila sa ICC tungkol sa kaso po ni dating Pangulong Duterte. Nakaraan, itinanggi, pero ngayon may pag-amin na, nakipagtulungan na. Ay dito po sa post po ni Kipichu. Sabi niya, umamin din ang mga traidor and they'll fly the witnesses using government money. Our money, karma and illness in your houses. Tingnan nyo po sa ABS-CBN po na post po ni Kipichu. Tingnan nyo naman yan na magbibigay ng pinansyal na tulong at ililipad papuntang dahig ang mga testigo. Ayan po. Ngayon, paano na maitanggi nila yan? Yung yan, DOJ na po ang nag-confirm dyan, no? Na meron silang kooperasyon with ICC. Nako, pag nakarating kay President Trump to, ano kayang gagawin? Sa bagay, kahit aminin man nila o hindi, ay alam naman din kung ano po talaga. Aminin man nila o hindi, alam naman din ng karamihan na talagang itong si Dunyor ang may pakana dito sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Pero dyan sa balitang yan, sa post po ni Kipito, nakikita nyo naman kung ano yung ginagawa nila ngayon. No? Tapos itatanggi pa. O ito po, sasabi po ni Fernandez Joseph, karma will settle the score. Darating din yung karma na yan. Daming pong nadismaya po dyan sa nabalitaan po nila na yan kasi pera po ng taong bayan ang ginamit para, kalain nyo, okay sana kung mayroong kinasuhan dito sa atin, sa bansa natin, o kung hindi na kaya dito ng korte, tsaka dalhin dyan, buhay na buhay yung korte natin. Hindi kailangang dalhin pa sa iba. Sabi ni Marlo Almario Ped, grabe, wala na bang katapusan ang bangungot ng gobyernong ito? Parang nawawala na lahat ng check and balance mechanism. Basta kung ano na lang gusto gawin, nasaan na ang tamang proseso. Bakit ito pinahintulutan? Hindi ba't sinumite na ng Senado sa Ombudsman ang findings nila? Anong balita nun? Senator Remy Marcos, anong balita doon? At hindi ba't may mga kaso pang pending sa SC patungkol sa illegal na arrest kay FPRRD? How is still allowed to use government funds in anything relating to PRRD's case? Malakas sila no? Ang tindi, no? Harap-harapan na tayong ginagago. Sabi ni Elizabeth De Castro, grabe, napakasama ni BBM. Yes, sinisisi ko siya dahil pwede niya pigilan ang lahat ng nangyari pero ginusto niya. Napaka-traidor talaga. I wish you will never have peace in your lifetime, Bongbong Marcos, pati mga ka-group effort mo. Ayan, sabi po ni Elizabeth De Castro. Diyan po sa nag-comment po dyan sa post po na yan ay talagang maraming nang gigigil. Gigil na gigil kay Dunyor dito sa nabalitaan na to. Nung una, tumatanggi pa sila. Ngayon, harap-harapan na. Ang tanong dito, ang taong bayan mananahimik na lang ba? Ikaw, hahayaan mo lang ba ito? Mananahimik ka na lang ba? Pera mo rin to. Kung sino mang nakapanood sa video na to, pera mo rin to na ginamit ng gobyerno para dyan sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Kung Duterte supporter ka man, ikaw mismo, pera mo, ginamit para dyan sa mga witnesses laban kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Ang sama. Pero paalala, ang gaba, dili magsama. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.